Okay, dumako po tayo dito sa exclusive interview ng ating pinakamagandang senator, Yusek Claire Castro. Ito, maganda po to interview ni Yusek Claire Castro. Marami pong pasabog ang nangyari dito. Pakinggan po natin ang isang Yusek Claire Castro na hinahangaan po ng ating mga kababayan. Pakinggan natin. Boy, siguro hindi ko alam kung matatandaan mo. You had this episode about Mocha Uson. And I know, makang hindi alam ni Mocha Uson at the time na pinagtanggol ko siya. Remember yung episode nila na nagjo-joke sila about the sign language? And sabi ko sa DZMM, sa program namin, sabi ko, wala akong nakikita na minamaliit niya yung mga person with disabilities kasi wala silang pinangalan ng tao. Sabi nga natin, nakikita natin sa movies, mga jokes. Iba nagpe-pretend na sa bulag. Iba nagpe-pretend as pilay. Pero tinatawanan natin. Sabi nga natin, kung at that time, kung si Dolphy ang gumawa niyan, papanoorin natin. Hindi natin kinukundina. So, yun yun. And then, when you heard that, you called up yung DCMM and sabi mo, i-guess natin si Atty. Clinton. Naalala ko yun. Oo. How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. Yung Hindi naman ako pwede magtanggol kung may ililihim tayo na mali. So, as long na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko. Putik, iba talaga si Yusek Claire. Alam mo, sa lahat po ng mga PCO, si Yusek Claire po matindi talaga. Aray ko. Di ba? Kumpara mo naman sa mga dating PCO, ano ba dating PCO? Putik, nagpapakita ng yoga. Nangihimas ng ethics. Aray ko. Isipin niyo po, si Yusek Claire lang po ang formal tsaka matalino at magaling. Yung mga, kung tayo lumayo, dating Yusek, si Zoraida, yung isa bago si Zoraida, nanghihimas ng ethics. Tapos pinapakita yung cookie. Aray ko. Diba? Si Harry Roque, sumusubo ng ethics. Aray ko. Si Yusek Claire lang po, ang matino at magaling. Diretso. Hypothetical. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president? I will tell him. That's not correct. That's wrong. Let's make an action on that. Do you have that kind of a relationship? Nasasabihan ko po ang Pangulo. Nabibigyan ko po siya ng advice. Nasasabihan ko po at nakakapag-suggest po ako. Without him reacting, without him, reacting in a way that, you are his spokesperson and you should just be. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Kailangan po niya ng mga taong... Oy, pansinin nyo naman yung nagpe-fake news dyan, Aray ko. Pansinin nyo naman yung nagpe-fake news. Makakalaya na daw yung betlog ni Digong. In your dreams. Aray ko. Kahit anong gawin nyo, doon na mamamatay ang mga talipandas. Aray ko. Magbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Meron po ako isang example. Meron po isang naturalization na inihain. Halos lahat ng lawmakers ay aprobado. And then, alam ko na mukhang medyo hindi magiging maganda yung sitwasyon. So I told him, Sir, kindly review this bill. Ito naturalization, application for the naturalization, pending before the Congress. At isasubmit sa inyo. Just try to study that. And he did. He vetoed it. Sabi ko sa inyo, nakikinig ang Pangulo. From Yusek Claire lang, isang ordinaryong spokesperson, undersecretary. Sinasabihan niya si BBM. Nakikinig ang Pangulo. Yun ang kagandahan kay BBM eh. Noong nakausap nga namin to, kamusta kayo? Ayos lang, Mr. President. Diba? Nakausap namin to, nagpasalamat siya sa amin. Salamat sa inyo, ha. Kahit anong mangyari, kinakampihan nyo ang tama sa gobyerno. Wala po yung Uncle. Nakikinig. Nagpasalamat siya sa amin. Kailan ba yun? December ba yun? Parang ganun. Pasalamat siya. Sabi niya, kapit lang kayo para marami pa tayong gagawin. Opo, Mr. President, nandito po kami. Tapos binulungan ko, Uncle, kailan ba, kailan ba matatapos yung mga Duterte? Malapit na yan. Sabi niya, tapusin mo na yung mga Duterte, hindi nga pwede biglaan. Okay? May gagawin tayo. Huwag mo na ng pagsabi. Aray ko. Hindi pa nauuli si Digong nun. Hindi pa nauuli si Digong yun. Pero sabi niya, pinapangako ko. Magbabayad yan. Tingnan mo. Magugulat ka na lang. Diba?
Tapos after 2 months, putik dinadala na sa ICC. Aray ko. Diba? Ganun siya, men. Ganun po si BBM. Tahimik siya gumalaw. Hindi siya yung taong expressive. Magti-thank you lang sa inyo. Salamat sa inyo, ha. Salamat. Madami ng encounter kami nakapag-usap ng presidente. Yabang, no? Aray ko. Diba? Yabang, no? Hindi, pero totoo po yun. Real talk. Marami po kami na Mike Cervera. Marami po kayong pagkakataon nakakausap ang presidente. And pagkausap niyo po siya, malalaman yung matalino. And firm. Firm talaga siya. Firm siya sa decision niya. At pag ang kabahan ka, pag didesisyonan ka ng presidente, mahirap mo na bawiin yun. Aray ko. Ganun siya. After 3 months or 2 months, that person was accused of kidnapping. Hmm. So nakikinig po ang Pangulo. Are you the first person or one of the first persons that he sees in the morning? Hindi po kailangan magkita po kami. Talaga hindi? Yes, hindi po. Minsan po nagte-text po ako sa kanya, ibinibigay ko sa kanya yung information, and minsan tatawag po siya. Okay. Ganun po. So pag Kasi text mo naman ako doon. Text mo ako. Sabi mo kay presidente, President, anuhan niyo po yung mga vlogger, mahal na mahal kayo. Ganun naman, Yusek, napakano naman nito. Kala ko ba close tayo? Ikamusta mo kami palagi? Kala ko ba close tayo? Aray ko. Pwede talaga. Ha? Ikaw ang number 1 senador namin, ginaganyan mo kami. When you do your gaggle, as it is called in the US, yung press briefings mo, kaya pala sinasabi mo, ito ang aking alam, ito ang stand ng presidente. Opo. Oo. Kasi may mga pagkakataon po, kaya minsan sabihin ko, I will get back to you, kasi hindi ko pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan, o wala pa na ibibigay sa aking additional information. So, sasabihin ko po talaga outright na wala pa akong information. And because of this access to the president, wala kang mga nakakaaway. You know, this is a snake pit. When people perceive someone, not necessarily you, as somebody who has access to power, who has access to the presidency, for example, kaya ingitan ka. Wala po akong nararamdaman. Kahit po ang ibang mga secretaries, nakakausap ko po kasi sila. May mga issues po kasi every briefing, may mga issues sila na kailangan ko secretary. So whenever I will give them a call, ready sila. So parang tulungan po. So wala akong nakikita na maaari magalit sa akin. Lampas isang taon na, February. Yes, Feb, March, April, May, June, 1 year and 4 months. Right. Ang tagal na Hindi ni ka pa Yusek, 1 napapasabi. year and 4 months na, no? Okay na. Tanongin ko ba, 1 year and 4 months ka na, hindi ka ba napapatalsik? Aray ko. Kala ko gaganunan eh. 1 year and 4 months ka na, hindi ka ba mapapatalsik? Putik malakas po si Yusek Claire. Malakas po si Yusek Claire, mga kababayan. Hindi mapapatalsik to. Maaaring magpalit ng mga sekretary ng PCO, si Yusek Claire matitira. Tagaan nyo sa bato yan. Tagaan nyo sa bato yan. Matibay yan eh. Matibay yan, putik. Oh. Sinabi namin kasi yan eh. Sabi namin nila Boss Mike, Mr. President, pag tinanggal nyo si Yusek, magkakalimutan tayo, aatakihin ka namin. Hindi ko tatanggalin. Aray ko. Yan ang kaso, inamin ko na tuloy, nasabi ko tuloy. Aray ko. Yan ang kasunduan. Pag tinanggal si Yusek Claire Castro, aatakihin natin si BBM. Aray ko. Yan ang kasunduan. Ha? Tanong nyo kay Mike Cervera, yan ang kasunduan dyan. Sabi ni BBM, hindi. Hanggang 2028 yan sa pagbaba ko. Gagawin pa natin senador. Pamangkin. Okay, Uncle. Aray ko. Ano, Presidente? Na sa mga sagot ko po, Halimbawa, Claire, medyo dandahan tayo doon. hindi naman po. Oh, Hindi wala. naman. Traditional media or social media? Both. Iba na po kasi ang panahon ngayon. Ipaliwanag mo ngayon. Okay, unang-una syempre po, I really have this respect. Naku, Tito Boy, baka tanungin mo si Yusek. May tinanong ba dito? Sex or chocolate? Dali ka. Aray ko. Aray ko. Nakakabahan ako ah. Tatanungin ba siya dito? Sex or chocolate? Aray ko. Antik ah. Delikado to ah. Delikado. No? Ano kayo pipili ni Yusek? Sex or chocolate? Alam ko ang sagot niya. Ang sagot niya, Hershey. Because I eat Hershey every day. I fight Hershey every day. Aray ko. Pipiliin niya Hershey.
Feeling ko, Hershey. sa mainstream media. Bakit? Lahat po kasi nang nilalabas nila dyan, most of the time, binebet yan eh. So kaya po I rely on the news sa mainstream. Oh, Sa SOCMED, ang maganda lang po sa SOCMED kasi yung iba, mas nadidetali nila. Pero naaabuso po kasi yung SOCMED. Hindi ka na babother sa bilis. Nababother, mabilis din po ako eh. Hindi. Bago pa kasi paliwanag, bago ka pa, bago ka gumawa ng sarili mong opinion, alam mo yun, yung ang bilis at ang daming bersyon. Siguro po doon ako na training because pag may kaso sa akin, inaaral ko po agad yan at nilalaliman ko yung pag-aaral. So mas nahimik ko. Tito Boy kasi ganito ako eh. Especially pag cross-examination. So inaaral kita. Okay. Inaaral ko kung ano salita mo, every word mo, kilos mo, demeanor mo. So siguro nagagamit ko siya especially doon sa YouTube channel and at the same time sa briefing. Saan ka papunta? So At nababasa sinasabi ko mo yun. siya. Alam mo, Yes. base pa lamang sa tono ng iyong sinasabi, ito ang pinupuntahan mo eh. Yes. Base pa lamang sa tindig mo, ang paniniwala mo ay ganito. Yes, Madalas opo. kong naririnig yan. That's where it's coming from. Mhm. Being a litigator. Kasi siyempre babasahin mo talaga yung behavior ng tao. Mm-mm. Lawyer or lover? Lawyer or lover of my husband? Siguro I will choose to be the lover of my husband. That's Okay. good. 3-in-1 or brewed coffee? Ayoko na ng 3-in-1. Brood na lang. One word. Describe yourself as a mother. Loving. One word as a lawyer. Successful. As a broadcaster. Patient. One word for Vice President Sara. No comment. One word Never mind. for Harry Roque. Inday. One word for President BBM. Masipag. yes. Honest. One word for Kiko Barzaga. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Kulit na. One word for Lian Leviste. Businessman, sabi niya. One word for the Senate. Magulo. One word for Congress. Maayos. Spontaneous or prepared. Parehong dapat eh. Ito You na, ito na yata yung 6 chocolate. Kinakabahan na ako, Addictus Rex. Uy, Addictus Rex. Okay, baka mag-6 chocolate to, ha? Aray ko. Ang ina yan. Aray ko. Hindi spontaneous. May Pero pagkakataon. may pagkakataon. Pero dapat prepared ka rin kasi if you will just talk of anything without being prepared, mahirap po yun eh. Aside from BBM, who do you think is the best president of the country? Wait, madami. First Siguro name that po- comes to mind. After studying the history po, siguro I guess it's Marcos Sr. Siyempre, kailan Yes! iba po yung panahon ng kabataan natin, iba yung nadidig natin. Pero if you will read and gather facts kung ano yung nagawa nila, he was one of the best presidents we Tama! had. And of course, siguro sabihin ko rin po si Cory, si Tita Cory. Because Parang naramdaman noon, yung sinasabi na talagang may freedom. Pero ito po, iba po rin pa yung sobrang freedom. Dapat meron ka rin konting restrictions. Kasi Tama. pag sobrang freedom, parang dumami po yung corrupt. Kasi ang Pilipinas po, hindi po pwede yung may freedom masyado sa atin, eh. Inaabuso. Tama po yun, si FLM po talaga, Ferdinand Marcos Sr., FLM tuloy. Aray ko. FEM. FEM tuloy. Si FEM po talaga the best. Kasi sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng mga project ngayon, wala pong bago. Lahat ng mga project ngayon ay blueprint pa rin po ni Marcos Sr. Eh, magbigay kayo. LRT, mga hospital, blueprint pa rin po yan ni Sr. Walang nakaisip ng panibagong project, kundi sundan lang ang project ng Apulacay. Wala. Diba? Francis Leo Marcos. Aray ko. Kaya nga FEM, Alex. Napaka ano naman nito? FEM nga. Nawala tuloy ako. Aray ko. Ferdinand Erdralin Marcos. Yun po talaga. The best president. Ako rin po eh. Dati, nung hindi pa ako marunong sa history, para sa akin, Cory. Kasi sabi ko, kasi sabi ng mga ano namin, malaya na tayo. Ganon-ganon, malaya daw. Kung hindi daw dahil kay Cory, malaya. Pero nakita ko po yung, sa aking pagiging observer, nakita ko yung martial law, nakita ko yung mga proyekto noon. Putik, ang lupit. Diba? pag-usapan natin yan. Okay. Do you think our unitary presidential democratic form of government, ito ba'y angkop ngayon sa ating bayan? I think so. Tama naman po na democratic, we have a democratic system. But the problem is we are choosing
leaders which are not fitted to the positions. That's the problem eh. Kung pipili lang po tayo ng maayos na leader, hindi naman problema yung sistema ng gobyerno. Ang may problema po kasi dito yung pinipili nating leader. Yes. Mayroong gahaman sa posisyon, Yes. may gahaman sa pera. Yes. Di ba? Puro pansarili ang inisip. It's not the system. It's the people. Okay, so if you were to describe the presidency of President Marcos, I mean, and the political climate today, how would you describe that? Mas mahirap ngayon Dahil? because maraming nagpapaka-political strategies na hindi naman. Yes. Maraming nagpapaka-political analyst na hindi Yes. naman. Yes. Maraming nagpapaka-lawyer na hindi naman lawyer. But this is Yes. not the function of democracy. Everybody has a voice. It is messy. It is chaotic. Kasi pwede lahat. Yes, pwede po yun. But we should avoid fake news. Yes. What's the problem what we are dealing with right Today. now, no? We are dealing Tandaan po natin, mga kababayan, ang mga Duterte po, fake news. At yung presidente nila, mahilig sa fake news at mahilig sa fake. Di ba? Tama po, di ba? Nung panahon po ni Duterte, puro fake news. Ang presidente nila mahilig sa fake. Aray ko. think about fake news spread, no? The spread of fake news that affects the economy, the government. So, lahat po ito nakaka-apekto. So pagdating sa fake news, meron bang programa ang PCO? Meron po. Meron. Meron po. Sa ngayon po ay kapag ka po meron kaming nakikita talaga na viral, na talagang fake news na nakaka-apekto po sa gobyerno, we file cases po. And the last one was, I mean, in the context of fake news, na pinagtuunan talaga ng palasyo dahil naka-apekto sa maraming tao, Yung pong fake news about the health of the president po. you Yes. filed the case. The PCO po. At the PCO, yes. Mm-mm. Filed the case. Nasaan ang kasong ito? Nasa DOJ. So pag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng presidente, kumusta siya? Maayos po. At makikita naman po kasi halos araw-araw po talaga yan. It's either may event sa labas ng palasyo or Oh. private meetings po. When we say private, hindi po ibig sabihin na hindi alam. Ibig sabihin, it concerns only, let's say, specific Right. department. So, ganun lang po yun. So on the ground, pag nakikita mong presidente at pag nagpapag-usapan ninyo ang kanyang kalusugan, halimbawa, tumatawa ang presidente o Yes. The first time po na-concern po kami kasi talaga sumakit po yung kanyang tiyan. Oh. So, at the time, ako hindi ko pa alam ano yung diagnosis. So, sabi namin, sir, baka pwede niyo sabihin, sumakit yung tiyan niyo. Totoo naman pala. So, no, we should tell that I have this diverticulitis. So, the first time that I heard that ito, boy, hindi ko siya ma-pronounce. Oo. Really, di ba? Mahirap naman talaga. Ano po yun, sir? So, Diverticulitis. oo, Okay. so, siya po yung nag-suggest na we have to tell this to the people. Yun talaga yung nag-suffer ako sa diverticulitis. Mhm. At nahirapan po talaga siya at that time at may diet siya. Okay. Meron siyang soft diet siya. Rate 1 to 10, 10 being the highest. Harry Roque as spokesperson. Do I have to judge him? You don't have to. Wag na lang. 1 to 10. 10 being the highest, yourself as a spokesperson. O, syempre dapat 10. Hayaan nyo nang i-judge Yes, tama. 10 naman talaga eh. 10, wala po nakakasupalpal kay Yusek. Yan po gusto ko kay Yusek, Ler eh. Walang ya ka, walang yain ka. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto namin ng spokesperson. yung sarili ko. Pagbigyan na. What is the most important qualification of a spokesperson? Una-una po, syempre dapat learned ka. You should know how to speak, how to appear, how do you call this? Confident. Confident, and at the same time, you should be truthful. Kasi kung wala kang hawak na Resibo. facts, na resibo, Tito Boy, ang hirap mong paniwalaan eh. Oo. Although alam ko maraming hindi naniniwala sa akin, yung mga Oo. obstructionists. Sige na, sa inyo na yan. Pagbibigyan ko na kayo mga obstructionists. Pero yung mga tipong mga neutral at nakikinig pa sa news, I know naman, they believe in me. Doon sa tinatawag mong obstructionists, hindi ka na-distract. Hindi. Baka sila nadidistract sa akin. Tama, sila nadidistract. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakakita ng Yusek na napakagaling po. Tsaka, ito po yung reklamo ko dati. Kailangan po, meron tayong Yusek o tiga sugpo ng fake news immediately. Si Yusek po, kahapon pala yung fake news na susugpo niya na. Doon ko siya mahal na mahal eh. Totoo lang po. Kaya mahal na mahal ko po to si Yusek. Yung pagbibigay niya ng linaw immediately sa taong bayan, napakalaking epekto po. Napakalaking epekto. Yun po, hindi, sinasabi namin sa inyo noon, hindi namin kaya eh. Hindi kaya ng mga vlogger. Kailangan po, merong national
na person na magmamando po sa fake news. And we are very thankful to the Lord God because He gave Yusek Le Castro to the country. Aray ko. Okay? Addictus Rex, pwede na ba yan? Ulitin ko ha. I-record mo to. Aray ko. I-record mo to, ayop ka. I-send mo kagad ha. Filipino people, I thank God for this time of our lives that Yusek Le Castro is here for us. The God gave Yusek Le Castro to clear our minds every day and not be blinded by different fake news. Oh, Aray ko. send mo yan ha. Hoy, isend mo yan ha. Aray ko. Isend mo yan, hoy. Para pogi points ako, ha? Send mo yan. How often do you see the president then? Sabi mo kanina paminsan-minsan tawag, text, but how often in a week? Siguro po, pagka po may meetings po kami, the most, mga 3, mga ganun po. Or, kapag ka po may issues po, hindi ko naman talaga siya kailangan, kasi lagi po siyang busy. But, mas madali po kasi yung tawag or Tama. kaya yung text eh. If you can ask Vice President Sara one question right now, what would it be? Face the impeachment trial. If you can ask ex-President Duterte, who's in The Hague, one question right now, ano yun? Let's pray. If you can ask President BBM, isang tanong lang, ano yun? Hanggang kailan mo matitiis yung fake news? Oo, If you dahil sa bagay, no? Hanggang kailan niya matitiis yung fake news, di ba? Si BBM kasi trabaho eh. Wala siyang pakialam. Alam mo yun, may ganun kasi, professional na tao. Trabaho lang ng trabaho, hindi siya para sa inyo, di ba? May mga tito ka, may mga kuya ka na walang pakialam sa chismis. Alam mo yun, yung chismis sa barangay nyo. Bawa, kakain ka. Ikaw na may pakialam sa chismis. Uy, alam mo ba nangyari doon? Putik ko. Umuwi na naman ng madaling araw. May daladalang foreigner. Sino? Yung kapitbahay natin. Yung mistisang dalaga. May dalang foreigner. Aray ko. Hindi na madaling araw. Mukhang paldo, nakakotse pa. Diba? May ganun eh. Ganon kayo mga chismoso, pinapakinggan mo yon. Pero si BBM, darating yung tito mo para si BBM. Oh, anong problema? Uy, alam mo ba, tito, may kuya, yung kapitbahay natin may foreigner. Wala akong pakialam dyan. Tatrabaho na lang ako. Aray ko. Ganon. Ganon po si BBM. Ganon siya, trabaho. Wala siyang pakialam sa mga chismis kahit siya na yung sinisira. Oh, kuya, sinabihan ka nga eh. Sinabihan ka, nagsusupply ka rin ng droga. Babayaan mo na sila. Kasi kuya, nakikita ka daw madaling araw ka umuwi. Babayaan mo sila. Ganon si BBM, wala siyang pakialam sa chismis. Diretso siya sa trabaho para sa Pilipinas. Ganon eh. Si Sara, sabi ni Jocelyn, si Sara, hoy talaga, sino yan? Anong nangyari? Gaganon si Sara? Pag may chismis, ganun ba? Ganun. Aray ko. Si Sara yan, paniniwalaan niya. Tapos, dadalhin niya ngayon sa interview. Si BBM nga si Lisa Marcos, nahuli. Saan? Nahuli sa Beverly Hills, nag-a-addict. Fake news.
sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko, mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila-sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko, mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko, mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi